Hi mga ka-aquatics, for today's video mag-harvest tayo ng mga fry ng ating guppy chops. Tapos ililipat na natin dun sa malaking concrete fish pond na gagawin nating grow out pond nila. So ayun. So meron na nga pala ako ditong paglalagyan. Tapos yung gagamitin nating panghuli. So tara. So ayun mga ka-aquatics, nakahuli na tayo nung mga guppy chops fry. So napakadami talaga nung mga fry dito sa grow out pond nila dati. So ito nga, marami na tayong nahuli. Tapos marami pa din mga fry dyan na hindi pa natin nahuhuli. So update ko na lang kayo kapag nahuli ko na lahat. So ayun. So kung hindi natin ito ililipat mga ka-aquatics, itong gantong kadami na mga fry ay mababawasan ito kasi makakain nung mga breeders nung ating mga chops yung mga fry nila. Kasi nga hindi natin nililipat, tapos mas mabagal yung paglaki nila kasi nga naagawan sila ng pagkain. So importante lagi ang paglilipat ng mga fry doon sa kanilang mga breeders. So ayun. So sabi ko nga kanina, pag hindi natin hiniwalay ay mas kakaunti yung mag-survive, pero hindi naman nangangahulugan mga ka-aquatics na
porket hiniwalay natin itong lahat na ito ay lahat na yan ay magso-survive o mabubuhay. Kasi sa mga hindi natin inaasahan na mga panahon, talagang natural lang na may mga namamatay dyan kasi gawa ng water quality natin minsan, o kaya naman minsan ay sa biglang pabago-bago ng panahon, kaya talaga nababawasan ang ating mga fry ng mga isda. So ayun. So ayun nga mga ka-aquatics, mayroon na naman kami ditong malaking fish pond sa paligid namin. So ayan, lumalim na naman kasi yung katabing irrigation namin dito, kaya nagkaroon na naman kami ng malaking fish pond dito. So kaya tayo ay may suot na bota para hindi mabasa ang ating mga paa, tapos hindi tayo kapitan ng kung anumang bakterya na magkukos ng sugat. So ayun. So tapos ko na nga palang hulihin yung mga Gapi Chops fry natin. So ayan, napakadami talaga niyan. So estimate ko dito ay mga nasa around 100 pieces and up. So lampas 100 yung mga estimate ko dyan kasi sobrang napakadami talaga. So ayun, ilalagay na natin ito dun sa ano natin, sa concrete fish pond. So doon natin ito lalagay sa mas malaking pond nila para mas mabilis silang lumaki, para mas mabilis din nating i-out. So dito nga pala natin ilalagay mga ka-aquatics itong mga Gapi Chops fry. So katulad ng lagi nating ginagawa sa ating mga vlog, tapos dito sa ating fish farm ay i-acclimate natin yan ng mga 10 minutes to 1 hour para hindi sila mabigla dun sa bago nilang paglalagyan na grow out pond. So ayun. So dito nga pala mga ka-aquatic sa breeder tank natin ay nandito yung mga Gapi Chops natin. So may nakita na ako dyan kanina na 3 pieces na fry, pero hindi ko pa nakukuha. So nakatago naman sila dyan sa mga plants na yan na nilagay natin. So baka mamaya kunin ko na lang tapos ilipat ko na lang dito. So ayun. So ayun mga ka-aquatics, nakalipas na ang halos 1 oras. So i-release na natin yung ating mga fry ng Gapi Chops. So tara. So dahan-dahan lang ang pag-release natin mga ka-aquatics para hindi na masyadong ma-stress yung ating mga fry ng Gapi Chops. So ayan, kakaunti na yung nasa loob. So ayun mga ka-aquatics, na i-release ko na yung mga fry nung Gapi Chops. So ayan, yung iba ay lumangoy na dun sa mga ibang part nung grow out tank natin. So yung iba ay naandun, yung iba naman ay naan dito, tapos yun, nagkalat na sila dyan. So ayun. So yun lang muna mga ka-aquatics for today's video.
At kung hindi pa nga pala kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na po. And please like, comment, and share this video. Salamat!